Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Guria, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Maria Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagpapalaya ng Panginoon Kristo sa pang-api at pandarahas ng kapwa-tao. Yan. O bawat isa. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 4, talata 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat. Sa dakong kinasusulatan ng ganito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hiniram niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyan ng kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Papatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 6, talatang 38. Ito po ang mensahe. Magbigay kayo at umaapaw ang ibigay ninyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin takalang gagamitin ng Diyos sa inyo. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 50, talatang 51. Kinahabagan niya ang may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Pinakikita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ito po ang papatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 24, talatang 45 hanggang 51. Ito po ang mensahe. Ang matapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin iyon kapag dinatan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalaan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at magpag-inuman at makipagkainan sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Do'y tatangis at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Kristo. Yan. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito wala po sa tema na pagpapalaya ng Panginoong Kristo sa pang-api at pandarahas ng kapwa-tao. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat, lalo-lalo na sa mga kapamalaan na yung na nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay mapalaya sa kasamaan, mapalaya sa kapihan, mapalaya sa pandarahas o namang uri ng kasamaan ng bawat isa mula doon sa kampo ng demonyo na siyang bumiyag sa bawat mga tao para magkasala at maparusahan ng kamatayan at hanggang sa impyerno. So ngayon ay tayo ay iniligtas ng banal na Panginoon niya. Unang-una, tayo ay kinahabagan, kinahabagan, minahal tayo ng banal na Panginoon Diyos at sinugo ang Panginoon Kristo
para tayo mapatawad. At sa pagpapalaya ng banal na Panginoong Jesucristo, tayo ay ginabayan niya na kung paano tayo mamumuhay ng matuwid para tayo ay magkaroon ng kaligtasang espiritual at hindi tayo mapahamak. So nais niya na tayo ay yung mga tao ay magkaroon ng magsisi. Pagsisihan nila yung kanilang mga pagkakasala at sila ay magbagong buhay o mabuhay o pinagbabago niya ang mga tao at pinatawad at pinagbago ang mga tao para mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos mula dito sa iniaral na Panginoon Jesucristo o yung kanyang binagi. So, hinanap ang Panginoon Jesucristo isinugo para ang lahat ay mapatawad, hanapin ang masama upang pagbaguhin. So ngayon ay tayong lahat ay ginagabay niya kung paano tayo mamuhay upang maiwasan yung pagkakamali. Sapagkat maraming pagkakamali kagaya ng pang-api at pandarahas na napakabigat na pagkakamali para mag-suffer ang isang tao. So ngayon kung tayong lahat ay pinagbubuklod ng Panginoon Diyos para mamuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at tayo mamuhay ng mabuti. So ngayon ay from that practical na pagsasabuhay ng pagtupad sa kalooban ng Diyos mula dyan sa spiritual na pamumuhay ay tayo ay kung mabubuklod tayo dyan, tayo ay maliligtasan ng mga uri ng mga kasamaan. Ngayon, kung magpapatuloy tayo at yung hindi mananampalataya ay tayo ay diyan nagkakaroon ng kaguluhan at tayo nalalagay sa alanganin. Ngayon ay kung tayo mananampalataya sa Panginoon Diyos po, protektahan naman niya tayo. Mula dito sa mabuting balita at iba't ibang makatuwiran na pagharap diyan sa mapang-api at hindi nananampalataya sa Diyos at mapanggawa ng masama. So ngayon kung pupersahin ka ay mayroon tayong pamahalaan na ginawa ng Panginoon Diyos para diyan upang harapin yung mga mapang-api, mapandahas na mga tao. At syempre, pinagbabago nga ng banal na Panginoon Diyos ngayon ay yung mga pasaway na hindi masaway sa pang-api, paggawa ng kasamaan, andyan yung pamahalaan. Practicality para sila ay mapigil sa kanilang mga kasamaan at disiplinahin sila sa tamang lugar para mapagbago. So aside from that ay nasabi ng ating banal na Panginoon, tayo manampalataya sa Kanya at ay ililigtas niya sa anumang uri ng mga kapahamakan, kagaya ng mga itong mga bagay na tayo ay maapi, madahas ng sino man tao. Ngayon, ay kung ito ay mangyayari sa atin, tayo ay binuturuan niya ng magkaroon ng katatagan at pagtitiis upang hindi tayo gumawa ng masama at labanan ng mga tao ito. So, hindi tayo dapat lalaban sa mga masasama. Sabi nga ng Panginoon, tayo ay magpairal ng mabuti laban sa masasama. So ngayon, kung itong mga pasaway na ito ay talaga namang hindi mo makuha sa saway at pangangaral ng mabuting balita rin o anumang uri ng practicality, so mayroon naman pamahalaan para gumawa. Ginawa ng Diyos para diyan. So ngayon ay sinasabi ng banal na Panginoon, huwag natin labanan yung mga tao na sumanin sapagkat kung anong takalan na gagamitin mo sa kanila, hindi gagamitin mo sa iyo. Kaya kapag kaya itong mga taong ito, kapag ito ay namumuhay ng masama, mapang-api yan, ay ibabalik ng Diyos sa kanila. Mapapahamak ang mga taong gumagawa ng hindi mabuti. Yan, unang-una sila ay kung krimen ang ginagawa, masusupil sila ng pamahalaan. Iba't ibang kapahamakan, maaari may kapwa-tao rin sila ng masama, nagagawa rin ng hindi mabuti sa kanila, at yung intervensyon ng Panginoon Diyos na sila ay aside from the gabay ng mabuting balita, o ito nga ay gabay para mamumuhay ka ng mabuti, masaway ka sa kasamaan mo, mahikayat ka sa mabuti, you are patuloy na pag-impluensya at paggabay ng Panginoon Diyos para tayo ay mabuhay ng mabuti. Patuloy na pagbubuklod sa lahat para tayo ay mabuhay. Kagaya ng ginagawa natin sa paglilingkod natin sa banal na Panginoon Diyos na tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos upang mabuklod ng lahat at tayo ay mabuhay ayon sa mabuting balita o mabuting pamumuhay, matuwid na pamumuhay, banal na pamumuhay. Ngayon, ay yung mga taong hindi nananampalataya, lalo na yung mga hindi naniniwala sa Diyos at manggagawa ng masama, so yan ay malaking problema. So ngayon ay walang upay din sa mapayapang paraan sila ay ating hikayatin sa mabuti. So ngayon may itinalaga ang Diyos na mga
kapamalan para diyan, para sila ang bahala sa naghahasik ng kasamaan. So kaya nga may pamahalaan. So ngayon ay kaya tayo ay pinapalaya ng banal na Panginoon Diyos sa mga lahat ng uri ng mga kasamaan sa pamamagitan ng mula dito sa paghahayag ng mabuting balita o paghikayat sa mga tao o pagbubuklod ng mga tao sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at paggawa ng mabuti. Ngayon, tayo ay gagabayan ng kapangyarihan ng banal na Panginoon Diyos para may adya tayo diyan sa iba't ibang uri ng mga kasamaan. So yan ay pagpapala ng Panginoon Diyos sa atin. Aside from kailangan siyempre susundin mo yung mabuting balita. Kailangan ay mabuti ang ginagawa mo at hindi mo hinahanap yung kasama mo para makamit mo. Kasi kung mananampalataya ka, dapat ay nasa mabuti kang landas. So, sinusunod mo yung mabuting balita. At kung ikaw ay sumusunod sa mabuting landas, i-adya ka ng Panginoon Diyos sa namang uri ng kapahamakan na maaaring mangyari sa iyo kapag mayroong mga hindi nananampalataya na manggagawa ng masama. Yung apihin ka, dasin ka, o anumang uri ng mga hindi mabuti na maaaring gawin siya, tayo ay ngayon, yung mga masama kayo ay ang gabay ng banal na Panginoon Diyos diyan, kayo ay magbago. Huwag niyong gawin ang masama o anumang uri ng kasamaan na inyong ginagawa ay simulan niyo na kayo ay manampalataya sa Diyos at iwasan niyo ang paggawa ng hindi mabuti. Kayo ay manampalataya, manikluhod at kayo ay magsisi sa inyong mga nagagawang pagkakamali. So kayo magbalik loob sa Diyos or manampalataya kayo sa Diyos kung di pa kayo nananampalataya at mamuhay kayo ng mabuti, matuwid. At sumunod kayo dun sa pamahalaan. Ngayon, yung pamahalaan naman ay magpairal kayo ng patas, matuwid na pamamahala at yung mga nakagagawa ng masama ay sikapin nyo na sila ay mapagbago o makapagpairal kayo ng maayos na kaayusan para yung mga gumagawa ng iba't ibang mga krimen ay may iwasan nila ang paggawa ng ganyan. Ayan, na mga kriminalidad na ganyan. Lalong-lalo na yung pamahalaan ay kaakibat sa panadahas at mga api. Kaya mga kapamahalaan ay magpairal kayo ng matuwid na pumubuhay. Sa gabay ng ating banal na Panginoon, simula diyan sa mabuting balita at iwasan nyo yung kayo ay mabuso sa inyong tungkulin at kayo ay gumawa ng sarili nyo hakbangin para gumawa ng hindi mabuti or may kaisa kayo na mga mapang-abusong mamamayan, mga api ng mamamayan, kagaya ng ilang mayayaman na umaabuso sa kanilang mga pamumuhay para yumaman, para magkamal ng salapi, magkaroon ng kapangyarihan, etc. etc. So, nangyayari yung mga ganung mga bagay na kaya dapat ay ang ating pamahalaan ay magabayan ng patas na pagpapairal ng pamamahala para mapairal nyo yung mabuti o matuwid. At ang lahat ng tao ay mapalaya nyo sa masamang impluensya ng pamumuhay. So, we live all good, peace, di ba? So malaya tayo sa kasama kung mamumuhay tayo ng mapayapa. Kung mayroon yung mapang-api dyan at ito ay paglabag sa batas ay inyo iyang authority para palayain ng tao dyan. So ganyan pinapalaya ng Panginoon Diyos mula sa pamahalaan ang tao mula dyan sa mga kasamaan na ayon sa authority nila. Ngayon kung hindi sakop ng authority nila para palayain tayo dyan sa iba't ibang mga kasamaan, yung iba't ibang mga paggabay na tayo ay ganito, mamumuhay dapat. Ayon sa mabuting balita, kayo ay ginagabayan, hinikayat at binubuklod sa ating simbahan at binubuklod tayo sa mabuting pamumuhay. At kung tayo man ay magkaiba na pananampalataya, doon tayo sa Interfaith Unity magkaisa para tayo ay magkaunawaan. Kaya ang Panginoon Diyos ay patuloy papairal ng kapayapaan at ang bawat isa ay ginagabayan niya na mag-alalo ng simbahan na maging instrumento ng kapayapaan, instrumento ng kabutihan para sa pagpapalaga ng practicality for every one of us na magabayan tayo for that. Especially guiding also the government who is using the force para diyan sa mabuti. But tayo, siyempre, tayo mga mananampalataya, ang simbahan ay hindi gumagamit ng dahas para sa pagpapairal ng mabuti. Tayo ay gumagamit ng makatuwiran at may pananampalataya at pananalig sa pagpapairal ng mabuti, kapayapaan, justisya, yan, at parang, kumbaga sa katuwiran, parang abogado, mas higit pa ron dahil ang aral ng Diyos sa atin ay hindi tayo makatuwiran sa pagpapairal ng mabuti, banal. So ngayon, ganyan natin pinairal na higit ng mabuti ang mabuti sa pamamagitan ng pangangatuwiran mula sa gabay ng banal na Panginoon.
Panginoon Diyos. Ngayon, yung pwersa ay sa pamahalaan at sa Panginoon Diyos. Siya yung bahalang gumawa. Kaya wag tayong gagamit ng pwersa diyan sa mapang-api at mapandas na mga tao. So, sa pamamagitan ng ating sama-samang pagpapagilan ng mabuti, sila ay mahihikayat natin na sa mabuting bagay at yung gobyerno ang siyang may pwersa para sila ay pagbaguhin, disiplinahin sa kanilang ginagawang mali. At ngayon, at bilang paggabay nga ng banal na Panginoon Diyos sa inyong mga mapandahasan, mga gawa ng masama, mga api, kayo ay magbago sapagkat darating yung panahon kayo ay mapapahamak kung ano ang inyong ginawa ay yan din ang babalik sa inyo. So kayo ay hindi magtatagumpay patuloy sa inyong ginagawa yan sapagkat kayo mapapahamak sa inyong ginagawa na yan. Lalong-lalo na ay nagtakdaan Diyos ng panghuhukom. Kaya kayo ay hindi rin makaliligtas sa inyong ginagawa na yan. Spiritually and practically. Practically, unang-unang gobyerno kung labag sa batas yan. At aside from that, kung ang gobyerno ay nagagamit nyo sa inyong mga pandaras na yan, ang Diyos ay hindi basta-basta ang Diyos ay may intervensyon. Ayan. At ang gobyerno yan ay kanyang pagliliwanagin at pagliliwanagin para magpahiran ng mabuti yan. Ayan. Yung ating gobyerno na kanyang tinatag ay gagabayan at gagabayan niya yan para mapagpahiran ng mabuti at ang pagkakaisa at magkasama-sama ng mga tao para sa pagpapahiran ng mabuti pamahalaan. For that kind of mga pasaway at mga talagang sobrang gumawa ng mga karahasan at kasamaan para gumawa ng di mabuti kaguluhan sa lipunan. Halimbawa sa lipunan Pilipino o sa mundo. Ganun lang kasimple yun, tayo na pinapalaya ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, at syempre yung sa pangunahin na tayo ay mapalaya sa pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas from the pagpapatawa sa crucifixion. Syempre yun muna. At yan ay pagpapalaya ng Panginoon Diyos sa atin sa mga sispel ng demonyo na tayo ay nagkaroon ng kamatayan. So ngayon tayo binibigyan ng pagkakataon ng buhay. So ngayon, para maging worth it ka sa buhay na walang hanggan, so you need to live according to the words of God. Inihiyag ng Panginoon sa Kristo. If you won't live with that, so maaari kang maparusahan sa impyerno or mapapahama ka sa pang-araw-araw mo kung buhay kung ikaw ay gumagawa ng masama. So, napak-practical. Kung gumawa ka ng di maganda, tumangang ka ng kapwa-tao mo, hindi rin mabuti. Or else, makulong ka. Di ba? Napakasimple. So, yun. At muli, ay sana nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa inyong spiritual na pamumuhay sa pagbahagi natin dito sa Bible Lives Promotions. Pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo sa ating pagbabahagi ng sa ating pagbabahaging ito. At sana ay patuloy kayong makinig sa ating pagbabahaging ito at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang espiritual. At sa ating pananampalataya at munting pagbabahaging ito, tayo patuloy na ng palataya ng paggabay ng kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Sana maliwanagan tayo ng banal na Santa Maria kayo ang lahat sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at maliwanagan ang lahat sa panahong ito, sa ating pagbabahaging ito, sa ating paglilingkod nito. At tayo gabayan ng kanyang pagmamilagro o kaliwanagan. Yan, sa ating every Sunday, sa ating pagbahagi, sa ating pamumuhay na ito, sa panahong ito. Yan, tayo ay gabayan ng ating banal na Panginoon sa ating pagbabahagi nito at gabayan ng ating simbahan sa patuloy nitong paggabay sa sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at pagpapalaganap ng salita ng Diyos o pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan, pagbubuklod ng lahat sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At muli, doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa at patuloy natin unawain ang bawat mga reliyon. Tayo ay hindi mauwi sa sigalutan, hindi pagkakaunawaan at magkaroon ng karahasan at hanggang sa ating bagkos, makagabay ang bawat mga reliyon. Maging yung hindi mga reliyon ay makisa upang makagabay na para sa kapayapaan, pagkakaisa
pagtutulungan at mula sa individual, community, bawat mga bansa at buong mundo. Yan. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy kayong magabayan ng ating Banal na Santa Maria at mabuting balita at kayo ay patuloy niyo pagbuklori ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At sa ating munting kakayanan, sa ating paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos ay patuloy tayong nanalig ng paggabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. Siyempre, paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo ng kanyang kaliwanagan with Mother Mary at gabayan tayo ng patuloy ng kanyang kapangyarihan sa paggabay natin sa kapamahalaan. Yan, sa ating bahagi ng mabuting balita at mabuklod natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At doon sa mga kapamalan, kayong maliwanagan ng Banal na Santa Maria at mabuting balita at kayo ay mamahalan ng mabuti, matuwid. Tugunin nyo yung karapat ng tao, patas ng hustisya. Yan. Sabi magkinabang yung inyong mga mamamayan na makapamuhay ng ayon sa karapatan, mapayapa, mulad. Higit sa lahat ay makapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo ng protektado, mapayapa at maunlad na buhay. At yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all.